Mayong gabi kanatong tanan. Pipila na lang ka oras mag 2025 na. Another year has almost gone and we are here naga-reflect sa atong kinabuhi sa tibuok gyud tuig. Ganiha nagpadayag si Brad Julius sa iyahang experience nini nga tuig. Mao nang isa-isa gid sa tuwa na gyud tay gitawag nga i-rate na to ang year, i-scale 1 to 10. Ang uban 9 out of 10 kay ang year na karon success diha sa business, sa pag-eskwela, nadaghay ng graduate, unya good family relationship, unang 9 out of 10 or 10 gyud. Nindot kaya akong 2024. Ang uban pod 5 out of 10 kay maura man yaging tuig. Maura 5 tunga-tunga. Napoy uban nga 2, 1, 2 or 3 out of 10 tungod kay para kanila it's a dreadful year. Kana bang daghang kay pag-antos, pagsulay, sickness, marriage problem, death of loved ones, makaingon gyud og 2 out of 10. Mo nang nining takna last day pila na lang ka oras, ang last pod nga sentence sa Bible is about grace. Mo nang ang uluhan sa mensahe karon is God's grace for the new year. Tungod kay dili man maayo atong eksperyensya miaging tuig, ang uban successful, ang uban dili kaayo nindot, but one thing nga remain constant is grace. Di gid na mausab ang grace, God's grace, unmerited favor and love for us. Ang atong text is Revelation 22:21 mo gining last nga sentence diya sa Bible. Masahon nimo ang Revelation 22:21. The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. Amen. Nagsugod kita sa grace, mag-end kita sa grace. Og magsugod na pud kita this year, another year by God's grace. Pinaagi gyud sa grasya sa Ginoo. Grace mao gid nay dako kaayo kahimuan sa atong kinabuhi. Munang tonight as we draw nearer, no? Doon na lang kita, we stand on the threshold of a new year. Let us make reflection of God's grace. Atong hinuktukan, ato daw balikon, no? One nining attack na is about looking back, no? As we close this year, another year is dawning. Another grace is dawning also sa atong kinabuhi. Munang unsay atong response as we end the year, mao gid ni ang duha lang ka butang. Look back with appreciation. Look back. O ninitak na mag-reflecta sa atong tibok tuig. What is the best way to end the year? Ang uban, the best way to end the year is kaon, no? Festivity with family and friends. But the best is muning atong gihimo karon, worship. O nanindot kayo nga we end the year worshiping God. Tungod response na, appreciation na sa iyahang grasya nga gihatag kanato for the whole year. Mo nang reflection of God's grace nga nagtulak kanato nga mahimog yung grateful diha kaniya sa atong kinabuhi miaging tuig. Mo ningon diha 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable grace. Tanaw na to ang tulo ka area nga atong ma-reflect nga diha makita gyud ang grasya sa Ginoo. Una, mag-reflect daw ta sa iyahang mga works. We can see God's grace diha sa iyahang mga works. Balikon na to lantaw ang iyahang mga gibuhat. This is wonderful works ingon diha sa Psalm 139:14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Wonderful works. Grabe gyud kaayo ang pamuhat sa Ginoo kanato. Ang iyang gihimo kanato for us, that is salvation for us. Para kanato gihatag iyang bugtong anak mo na nag-celebrate the Christmas by giving us His Son and by sacrifice of Jesus Christ on the cross. That is wonderful works for us. Para kanato ginang tanan. And in us, misulod siya sa itong kinabuhi, mupuyo, aron mag-usab kanato. Wonderful work na. And also, sa dihang siya nagpuyo kanato, na-transform ta, siya pod nag-work, pinaagi kanato. Gigamit ang instrumento nga ang atong kinabuhi, nakita ang iyang pagpamuhat. Because through us, pinaagi kanato, nakita ang iyang gipangbuhat. Pinaagi sa itong mga kinaiya. Pinaagi sa itong mga works.
So nakita ang iyang wonderful works. Mananindot kaayo to reflect God's grace diya sa iyahang mga pagpamuhat sa atong mga kinabuhi by giving us gift, talents, abilities, opportunities to serve Him and glorify Him. That's wonderful. Kay bulungan gina, no? Give us the Spirit to guide us, teaches us, and empowers us. His act of goodness, no, muna'y angay pasalamatan gyud iya ginang trabaho. Munang we always sing the goodness of God tungod kay He answers our prayer. Pila na ka mga prayer nga di nato na mahiyap, mga testimonies nato diri every Wednesday nga God answers prayer. Grabe ang gipang buhat sa Ginoo sa church nga nakita gyud nga gitubag atong mga pagkampo sa atong mga prayer meetings. Gipuno taniyag panalangin. He bless us for this year. He bless us materially. Ang church daghag ministry tungod kay naay financial resources. Mas i-compare nimo, no, sa past year, mas dako ang atong expenses gani karon sa atong mga ministries. And that is wonderful work of God. Kita magtan-aw murag kulang, pero tan-awon nimo ang Ginoo nagapamuhat. Fill us with good things nining iglesia. And also act of goodness in protecting us. Grabe iyang protection sa atong kinabuhi. Di lang nato usahay mabantayan. Remember, ingon diha sa 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang yawa, ang kaaway, nagaukoy-ukoy gina sa imo matag adlaw, matagutlo. Aron ka tukbon. Dauton imong kinabuhi. Gubaon imong kinabuhi. Wa ta kahibaw ana, every day naglakaw-lakaw ta, wala ta nahiagom sa mga kadautan. Sa hillside balay dito sa membro nga nang pagkusog ang hangin, tumbahan gid og duldul nga dako kayo. Guba pating guba sa balay, pero pag naangin nga kinabuhi. That's God's protection. Sa kadagan, no, sa mga tao, sa everyday sa itong paglakaw-lakaw, dili kita ang naigo, nakuan diha. Grabe na nga protection sa Ginoo. Remember that every day, the Satan is looking always opportunity, pero dili itugyan ka na sa Ginoo, di ka niya tugutan, di gina mahitabo. Because we are under His protection. Pero pag tanaw niya nga, i-allow ko ni kay naay dako nga kausaban mahitabo ka nimo, He will allow it. O nang grabe ang iyang protection sa atong kinabuhi. Di lang ginato sa gipansin siya, pero siya nagka-protect. O di nato siya mahinumduman, that's grace. Dili siya atong first place sa adlaw-adlaw, malimtan tag quiet time, dili siya ang first place sa atong financial, dili siya ang first sa atong first day of the week, pero ang Ginoo always naga-protect kanunay kanato. That's grace. Ug nindot kay na i-reflect nining taknaa nga hinumdumon ang iyahang grasya nga ni kanato. Even sa atong mga kalisdanan, makita ang iyahang kamot, ang iyahang works, how He met our needs, how He solved our problems. Bisan diha sa dry season, sa storms of life, no, sa atong kinabuhi in hardship, diha mas na-display ang iyahang grasya. Mao nang ang atong mga kalisdanan opportunity nga ma-display ang wonderful work sa Ginoo. Pag way kalisdanan, dili makita ang iyang gahom, dili siya mag-glorify, o dili pud mausab ang imuhang kinaiya. That's grace. He works in wonderful ways nga even in hard times, sa atong mga problems, ang mga solusyon sa Ginoo beyond sa atong mga expectation. Sobra sa atong gilauman. O nang His work is wonderful. Ikaduha nga makita nato ang iyahang grace nga ato gi-appreciate diha sa atong mga wrongs, sa atong mga mistakes, diha makita ang iyang grasya nga ni kanato. In Micah 7:18, who is a God like you who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy. Grabe ang mercy sa Ginoo. Grabe ang iyang grace nga even if we disobey His command, His word, even we ignore His will, wala magpakabana sa iyang kabubuton. We hurt others but grace forgives. No, iyatang gipasaylo. He heals us and restores us. Yes, sa atong pagkasala mawala ang joy sa atong salvation, pero pabilin ng iyahang grace ngani kanato. Mao na ang grasya sa Ginoo nga nindot kayo. By our mistakes, diha makita ang iyang grasya. Mao nang gisaligan sa uban sige pagpakasala kay naay grasya. Makita ni sa parable of the fig tree. Diha sa Luke 13:7-8. So He said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any.
Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. See the grace of God here. Fig tree, wa ka pamunga. The same sa itong kinabuhi. Dili ta fruitful, dili effective. Wala tay kapuslanan sa gingharian sa Dios dining kalibutan na. Angay unta, putlo na, cut it down. Pero ang tigbantay niingon si Jesus, no, moingon nga leave it alone for 1 year, tagai pa og another chance. Grabe ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong mga mistakes. Grabe ang iyang grasya sa atong mga pagsupak sa iyang kabubuton. Sin of omission, not doing His will. Walay pagpamunga sa kinabuhi. Pero gitagaan gyapon ta gitawag ka grace period. Grabe ang grasya sa Ginoo. Kitagan kita niya og taas pa nga period bisag sa atong unfruitful ug unfaithful sa iya, yet still God is faithful, giving us what nga dili ta deserving ni ana. Ang grasya sa Ginoo, grabe kaayo nga deserving gid ta nga makasala, bunalan dayon, immediate punishment. Pero tingala ta wa gid dayon tagipanis sa Ginoo. Grace, that is grace. Ang ngayan matag adlaw sa atong kinabuhi musipya ta naagi consequences. Pero matingala ta daghan ang nagapamuhat mga anak sa Ginoo nga wala dayoy consequences because that is God's grace, no? Naay grace period. O nang grabe ang iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi nga paabuton kita nga mo repent o maato gyung masinati ang iyang grasya. O nang look back with appreciation sa iyang grasya sa atong mga kasaypanan. And also we see God's grace diha sa kalibutan. Ang grasya sa Ginoo naagyod sa kalibutan. Bisag ang mga tao karon ni samot og kakurap, nganong wala man dayon na gipanis sa Ginoo. Ang mga dato ni samot og kadato, ang pobre ni samot og kapobre. Disbalanse, grabing kasaypanan, no? Bisag asa. Pero nganong man dayon na gi-judge sa Ginoo, matingala ka, that is grace. Like Nineveh, no, di panahon ni Jonah, mo nang di gyud si Jonah unta. Mo nang nisibat si Jonah nga sangyawan taga Nineveh kay di gyud siya gusto maluwas ng mga tawhana kay hilabihan kamangtas ng mga tawhana. Grabe kaayo nga kadautan, wickedness. Pero ang grace sa Ginoo manggod di gid niya tugutan nga mawala ang tanan. He died for all. Mo nang invited ang tanan sa iyahang grasya to receive bisag unsa ka kadautan. Mo nang grabe ang pagpamuhat sa Ginoo taliwala sa kalibutan. Bisag grabe ang mga trahedya, kalisod nga atong naagihan, pandemic, pero makita ang grasya sa Ginoo. Naga-interfere siya panahon sa mga dili na nagbalanse, musulod ang iyahang grasya. See the grace of God, how we survive sa pandemic, sa kalibutan nga makita natong grabe na kaayo, pero God is in control, and that is God's grace. O nang God loved the world nga di niya gusto nga mawala gyud ang tanan, mo na ingana siya ka mahigugmaon sa tao. Mo nang look back with appreciation as we think of these things, as we meditate, as we reflect on these things nga will drive us to worship and glorify Him, diya na to ma-appreciate yun maayo ang iyahang grace. And ikaduha, lastly, as we look back with appreciation, look ahead with anticipation. Muna ni karon ang anticipation. Ingon diha sa Colossians 1. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Look ahead. Muna giingon nga ang proper response sa grace when we experience grace in the past is appreciation, thankfulness. Karon the proper response to grace as promised. Grace as promised. Nagkinabuhi ta sa una by God's grace. Then gipromise gyapon sa Ginoo nga kamo maka-experience na usab og grasya sa unahan. So the proper response sa promise sa grace ngadto sa future is faith. Ganiha ang proper response nato as we experience grace is pagpasalamat, karon sa future is pagtuo. Look ahead with anticipation. Faith is walking in God's promises. Sa mga promesa niya sa atong kinabuhi. Munang faith is acting without evidence. Walay ebidensya. Ang iharag yung promise. Munang maglakaw kita sa iyang mga promises. Another year, new opportunities ahead, new challenges ahead, new problems ahead. Expected gina. New problems, new challenges, new enemies, but there are new opportunities to show God, to manifest the love of God, to show the greatness of God
sa atong kinabuhi. Mo nang nindot kaayo nga maglakaw ta sa iyang mga promesa. Another year of leaning, faith, pagsalig diha kaniya. Another year of proving His presence sa atong makinabuhi. Mo nang ang mga pagsulay kalisod sa unahan is to prove that God is present sa atong makinabuhi. Mo nang nindot kaayo nga walking in God's promises, that is faith. And also, faith is walking in the light. Ingon diha nga live life worthy of the Lord and we please Him in every way. That is faith. You walk in the light. If you walk in the light, we have to leave baggages of the past. Magkinabuhi tas kahayag na ay mga baggages nga atong iladala nga makadaot sa atong pag-move forward in faith. Kay dili siya angayan as children of light. Munang kung magkinabuhi tas kahayag, ato ginang pangbiyaan kanang mga past baggages. Past nga sala ato ginang biyaan di nato nadalon sa 2025. Living fast failures, daghang tagkapakyasan usay ma-discourage ta di na mo move forward, ay buhi ina biyain na no. Past nga omission of God's will, biyain na. End the year living past sorrow, daghang tag mga sorrow and unhappiness, baggages na siya. Living past hurt, no, naghantay mga hurt aches niadtong niaging tuig di na nadalon. Past bitterness, no, na mga kagyugot, kasuko, regret di na nadalon because we want to walk in the light. Kay baggages, no, kanang bugat na as we move forward, as we look ahead, as we move, as we step in faith. Kay mao kana ang guarantee to have a life nga filled with grace sa unahan. As we close this year, let us reflect God's grace. Magpasalamat kaniya and learn from our mistakes and reflect it to others. Let us walk in the light and share God's love with the world. Onang this coming year, ang true nga success sa atong pagkinabuhi sa unahan, wala diha sa mga prutas nga bilog, no? Wala diha sa lain-lain nga prutas nga atong kaunon daw ron para mahimong fruitful ang atong tuig. No, wala diha. Wala sa 12 fruits, but ang success nga atong maangkon sa unahan is the way we respond to the grace of God. Unsay atong respond sa iyang grace? Munang the great way to start the year is to put God first. To live in faith is to put God first. The great way to start and to live the new year is to give God the first hour of the day. First hour of the day. What is that? Quiet time. Ihatag ng unang adlaw. Unang mata nimo, Ginoo gyud unahon. Read this word, prayer. Then first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Sabbath day kay Sabado man na. First day of the week is Sunday. That is worship. Separate it for God. And the first part of every paycheck, tanan sa atong mga kinitaan, first gyud ang Ginoo. And siya apod ang first consideration in every decision. Matag decision nato matag adlaw, siya gyud ang atong first ni konsultahon if it is His will. Ihaban ng kaubuton and make Him first place in our hearts. Then you will have a blessed and a grace-filled year 2025. Let us pray.